Kiko ito. Nakadalawang Kiko tayo ngayong umagang ito. Of course, ang co-convener ng Tindig Pilipinas si Francis Kiko Aquino D. Boss Kiko, magandang umaga po. Hello po. Si Ricky Rosales sa DCXL na tayo. Hello, magandang umaga po. Boring Kiko naman po yung kausapin niyo ngayon. Di naman. Anyway, so ano itong you will file, no? Ang Tindig Pilipinas will file an complaint sa ombudsman. Ano po nito? Pakikwento, sir, kung saan po ito nanggagaling, anong inyong basis po rito? So yung complaint na i-file po natin ngayong umaga ay obstruction of justice din po kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at si Sergeant at Arms po Mao Aplasca tungkol po dito sa pagtulong nila sa pagtakas ni Senator Bato noong May 11 to 13 po at yung pagpigil nila sa pag-serve ng warrant ng ICC sa kanya. Right. Siguro gaano kahalaga itong aksyon na to, Kiko, sa mga panahong ito that we are really naguguluhan eh. Marami nating mga kababayan, no? And we know as well na may ongoing investigation na rin ang PNP, si IDG hinggil dito. Gaano to kahalaga itong inyong magiging aksyon na to? Yung unang punto po ay siguro kasama na rin po kami dito sa mga nalilito, no? So talagang kung ano-ano po yung nakikita natin sa ating Senado na never pa natin siguro nakita before, no? Pero siguro yung pinanghahawakan na lang po natin ay dapat may kahihinatnan po yung mga hakbang na ginawa ni na Senator Alan, ni na Senator Robin at ni Sergeant at Arms Aplasca. Talagang mali po yung sa point po ni Sergeant at Arms, inamin naman po niya na siya yung unang nagpaputok noong May 13 at talagang lapag po ito sa lahat ng mga security protocols ng Sergeant at Arms. No? Sa side naman po ni Senator Robin, yung alam naman po ng lahat na may warrant laban kay Senator Bato, alam ng lahat na sinusubukan siyang arestuhin ng pamahalaan pero tinulungan pa rin siya na umalis ng Senate premises ng patago at saka hindi rin siya wala rin po siyang additional information dito sa towards yung arrest kay Senator Bato, no? And then sa case ni Senator Alan, yung pag-place kay Senator Bato sa protective custody tsaka yung supervision niya kay Sergeant at Arms Aplasca, we think na liable din po siya for obstruction of justice dahil sa mga instructions na binigay niya po nung 3 araw na yun. So I think kailangan may consequences po yung mga ginawa nila para magkaroon tayo ng rule of law, para magkaroon ng konting stability naman po tayo. Ayun. Ngayon. And it's parang, sige, sa ombudsman and then, di ba? And then Sandigan Bayan kung sakali. So, kumbaga parang let the law decides, no? For us. Yun ang... So, mga 9:30 ang nakalagay dito sa ating nakuhang press release. Tama, no? 9:30 ang inyong filing? Around 9:30 po, yes. Yung expectation namin makakarating sa ombudsman by around 9:30. Mag-meet lang po kami ng kaming mga complainants ng saglit before moving to the ombudsman. So papunta na rin po ako ngayon. Alright. So baling lang ako ng konti, no? Kasi sa mga nangyayaring yun, well, nagkasama tayo kung matatandaan mo sa De La Salle pa at kumbaga yung local version ng Tindig Pilipinas na Tindig Batangas. With all of this happening, no, parang ang lakas kasi ng panawagan ngayon din for civil society organizations to speak up, no, to really do our work, no, para so anong tingin niyo rito? I mean, yung galawan ngayon ng majority, minority, parang yung walkout ng minority ngayon tinapatan sinabayan tinapatan ng isa pang walkout ng majority. Kayo ba may mga pinaplano ritong action in the coming days? So siguro yung una po sa Tindig Batangas, quick clarification lang po, no? So yung Tindig Batangas, na-form po yan independent and then sa kanila po kami nakipag-work po, no? So I don't want to claim na parang kami yung local version. Anything. But definitely very grateful po kami sa ginagawa nila po sa Batangas. Pero ayun po, yung civil society, I think sa panahon na kumbaga wala po tayong nakukuhang
kalinawan dito sa ating liderato sa Senado. I think hindi complete na masasubstitute ito ng civil society, no? Kasi sa punutulan ng lahat, yung mga senador, yung mga hinalal ng taong bayan, binigyan ng tungkulin, no? So kung hindi sila mag-shape up, hindi ito masasalo ng civil society. Pero gayon pa man, at least meron po tayong mga organisasyon, mga kasamahan na pwedeng humiling ng pananagutan dito sa mga makapangyarihan at pwedeng magbigay ng alternatibong pananaw, ng alternatibong boses tungkol sa mga nangyayari. So, and hopefully, pwede pong makipagtulungan until such a time na pwede nating palitan yung mga liderato natin na hindi tumutupad dito sa mga tungkulin nila. So I guess yun yung papel ng civil society habang nagkakagulo, magbigay ng kahit na nalilito din naman po kami, magbigay ng konting kalinawan tsaka gumawa ng mga ng mga hakbang para maalala pa rin ng mga tao yung mga issue na kailangang pagbigyan ng pansin, and hopefully we can work towards changing our leadership in the near future po. Kanina kasi nung kausap ko si Senador Kiko Pangilinan, parang may himig na kumbaga parang tumindig din nga yung mga civil society organizations, for example, yung pagbibigay ng mga manifesto or kalatas, halimbawa sa ating Senado, given na nangyayari ngayon, lalo na nitong ang dalawang magkasunod ng sesyon na hindi uma-attend ang majority. So, yung mga ganyan, like pag-i-issue nyo ng statement na ibibigay sa Senado, wala kayong ganyang pinag-uusapan, Kiko? Actually, I think hindi ko lang na-monitor kahapon kasi nakatuon ako dito sa kaso. Pero alam ko may nilabas din pong statement yung tindig tungkol sa mga naganap sa Senado the last couple of days po. I-double check ko lang po kung na-release na ho. Pero I think ang nakikita ko nga po parang talagang maraming grupo yung nagsi-step up ngayon na dahil nga sobrang unprecedented po yung nangyayari sa ating Senado, no? So yung iba't ibang school associations, yung artist groups na kita ko specifically sa related kay Senator Loren, nagbibigay ng statements din. Right. And I think yun, mahalaga na ginagawa nila yun, pero para sa akin parang reflection lang din siya na talagang nasa uncharted territory tayo na parang hindi natin nakikita sa ating Senado yung syempre flawed naman talaga yung lahat ng mga Senado natin, no? Parang never naman nawala yung pansariling interest doon. Pero yung sobrang purely political lang yung nangyayari at walang trabahong nagaganap, walang kahit konting pag-reach out sa minority or walang pag-uus. Talagang nag-breakdown yung relationship ng isa't isa. Parang ngayon pa lang natin yun nakita. And I think kaya lumalabas yung lahat ng iba't ibang mga grupong to na normally hindi naman nakatuon sa politika, pero lumalabas sila ngayon kasi talagang nakakabahala yung nangyayari. And I think I would encourage people na sumama din po sa mga ganitong statement, pero two, I think feeling ko magkakaroon talaga kasi very just from yung putukan ng May 13 hanggang sa talagang pag-abandon na sa tungkulin nilang mag-legislate ngayon, I think talagang nakakasuhan na yung nangyayari sa ating Senado. So I think lalabas din po yung mga ganitong boses. Yeah, and then finally, no, kasi lahat naman nga ito ay nasa background ng politics, but tayo, 'di ba, yung pinagsasama-samahan natin basically ay accountability against corruption nga. And then we have nagpapatuloy yung flood control investigation natin, and then you have a looming impeachment trial. So banggaan ito talaga ng dalawang malaking political party, Kiko. So ano nakikita mo? Ito ba naka-cloud? Ito ba nakukulambunan ng mga isyung ito, yung pag-ano natin sa accountability ng mga public officials, o hindi naman? Sa basa mo ngayon, corruption, against corruption, yung kanilang mga pananagutan dyan. Well, I think kasi parang pag tiningnan mo yung mga pro-Duterte, mga pro-Marcos, mga anti-Duterte at anti-Marcos kagaya ko, lahat ng tatlong panig yun, lahat sila corruption yung pinagsasabi pero ang focus ng pro-Duterte ay yung corruption ni Marcos, yung focus ng pro-Marcos, corruption ni Duterte, yung focus ng panig ko, medyo kalat lahat, pero parang you can't, 'di ba? Parang pag prioritize yung isa, parang ang hirap, no? So ako parang kapag ganito yung liderato natin, yung presidente natin, yung vice presidente natin na talagang both sides sangkot na sangkot sa corruption,
sobrang hirap yung pananagutan po, no. So I think mahalaga na we do what we can now, no. So mahalaga na ituloy yung investigation sa flood control na in a way parang positive development yun ng Senate majority pero na diskaril din dahil sa pagmamaniobra nila. Mahalaga rin matuloy yung pag-iimbestiga sa corruption sa panig ni Vice President Sara Duterte pero ayun hindi mukhang nade-delay din na naman dahil sa pagpamanuver ng majority. So tingin ko po parang hanggat dahil ganito yung mga inelect natin, wala parang kung corrupt yung inelect natin, wala, it's really hard to expect na magkakaroon ng pananagutan, no? So I think push natin yung kaya nating i-push ngayon. Pero I think mahalaga rin na isang parte din ng pananagutan yung political accountability, no? So sa darating na eleksyon, kung malinaw sa atin na naging corrupt yung dalawang grupo na to sa ating politika, huwag na natin po silang ibalik sa pwesto, no? O kung sino man yung endorse din nila, huwag po natin yang papayagang makalusot. Ang hirap ng ganung sitwasyon, no, Kiko? Parang nabubunyag yung korupsyon because binubunyag nung kalaban na may korupsyon din. May corruption din, no? So, kumbaga parang ang hirap mong pumosisyon. Kaya nga yung sinasabi po nila, it takes one to know one, di ba? So, may pagka-credible din naman yung pinagsasabi ng dalawang panig, no? Tama. Pero, ayun po, napakahirap din na parang hindi din mawawala yung parang suspecha na nagpapagamit pa tayo sa self-interest ng isa. So, yun. Talagang mahirap yung sitwasyon natin kapag ganito yung ating mga literato. And because they are the dominant players, yung pag-search mo ng alternative is extremely difficult. Ano, Kiko? Oo, nade-drown out yung boses. Imbis na pwede po tayo magpresenta ng alternative, parang hindi naman pwedeng hindi tayo mag-react dito sa mga issue ng corruption dahil matagal naman po nating advocacy yan. Pero ayun nga po, yun, we have to work extra hard ang ibig sabihin. Okay, sige. At mag-aabang kami sa inyong filing na ito. And of course, hopefully ikaw ay makakwentuhan ko ulit sa mga susunod na araw para mag-make sense din dito sa ating mga pinagdadaanan. Salamat, Kiko. Thank you. Baka lalong magkalituhan lang din po tayo. Pero maraming salamat din po. Maraming salamat din po sa mga nakikinig po ngayon. Thank you. Francis Kiko Aquino D, co-convener po ng grupong Tindig Pilipinas. Naghatid sa ating orasan, 8:44 ng umaga. ACXL.